Magandang araw po, ako po si RP na Jim D po. So, itong video po natin na to is para doon sa mga napakarami nagtatanong po at interesado doon sa last video ko na nag-offer kami ng partnership sa Gym Republic. So, kung ngayon ka pa lang nanonood ng video ko, may dalawa po kaming klase ng business. Is yung Gym D po, una, yun yung gym equipment fabrication namin. So, kami po yung pinakamalaking gym equipment fabricator sa buong Pilipinas. Yung pangalawa is yung Gym Republic. Ito naman po yung gym business namin. So, yung gym business namin kasi na Gym Republic, ang concept kasi namin dito is warehouse gym. As a matter of fact, yung kauna-unahan natin Gym Republic na warehouse is 1,000 square meters po ang laki. So, yung sumunod doon, another 350 square meters yung Gym Republic natin. Pero ngayon, very aggressive tayo ngayon sa expansion Kasi marami pong nabago doon sa sistema ni Gym Republic, especially doon sa mga technologies kung papaano natin na monitor ngayon yung sales. Kasi ngayon, kahit na nasa Mindanao ka pa, kayang-kaya natin ma-monitor yung yung sales na yun ng hindi tayo maiisahan ng mga kahera o mga staff. Ngayon, sa sobrang overwhelming po nung dami ng mga interesado, as a matter of fact, may dalawa na pala aside from sa Tarlac. Yung Tarlac kasi is tuloy tayo dyan, 100% yan, owned by Gym Depot at Gym Republic. Wala po tayong wala po tayong partner dyan. So ngayon, sa dami ng mga nag-i-inquire, magkakaroon na rin tayo sa Quezon Province. So, yung investor natin doon, isang tao lang, matagal na sumusubaybay sa atin to at matagal na nagtitiwala sa atin. So maraming salamat sir. Hindi ko na muna babanggitin. So sa Quezon, tuloy na rin at magkakaroon din tayo isa sa Southern Cotabato. Hindi ko na muna sasabihin kung saan lugar para hindi ma-preempt. So ito po yung deal po natin ngayon na para maliwanagan yung mga tao. So ngayon, ang plano po ko talaga kasi ng Gym Republic is magtayo ng isang Gym Republic at least sa bawat probinsya sa Pilipinas. At meron po tayong mahigit 80 na provinces sa Pilipinas. So ngayon, naghahanap kami ng mga partners na pwede makatulong sa amin para sa expansion na pwede namin gawin sa probinsya na yon. Ngayon, ito po yun. Sa ngayon kasi, 2 million yung aabutin para makapagpatayo ng isang warehouse gym. So, ganito po yung proposal namin. So, kunyari, yung sa Quezon Province, magtatayo na isang korporasyon, yung ABC Corporation. Kunyari, ABC Corporation. Yung ABC Corporation na yon is bibigyan yon ng lisensya ni Gym Depot, ni Gym Republic para makapag-operate as franchisee doon sa lugar na yon. So ngayon, ang mangyayari dyan ngayon, yung ABC Corporation, dala-dala niya yung Gym Republic. Ngayon, ito yung pinagkaiba kasi nung setup na to kumpara sa iba. Kasi yung iba, hindi ko nababanggitin. Ang dami ko nakikita kasi ganyan nakalagay doon co-franchise, co-ownership. Pero technically, para maging co-franchise ka at co-owner ka, dapat yung pangalan mo na andun sa libro ng korporasyon. Ang korporasyon kasi is may libro yan na hinahawakan ng secretary ng corporation, nakalagay dyan sino-sino yung may mga stockholders ng nasabing corporation. So para masabing co-owner ka, dapat nandun ka sa libro. So ito, ganun po ito. Ang pangalan nung mag-i-invest is nasa libro. So, ang kailangan ng capital para sa isang warehouse gym is 2 million pesos. Sa 2 million pesos, 51% dyan, i-share ni Gym Republic kasi naniniwala kami na kailangan na kami pa rin yung majority stockholder para ma-maintain una, yung standard ng Gym Republic. Pangalawa, yung pagpapatakbo sa Gym Republic itself, gusto namin kami yung mamumuno kasi meron na po kaming over 16 years na experience sa pagpapatakbo ng gym business. As a matter of fact, 2008 pa kami nag-start. 2008 up to 2013, yung gym namin sa bahay na maliit lang. Tapos, since 2013 up to 2004, at 2024 ngayon,
warehouse gym na yung naging business namin. Gano'n na kaagad kalaki. So, sa ulado na namin yung pagpasikot-sikot sa gym business. Especially kung nanonood kayo ng mga videos namin, nakikita nyo na ako mismo nagbibigay ng mga gym business tips. Kung ako nga mismo nagbibigay sa inyo ng gym business tips, hindi ko pa ba pwedeng i-apply yun sa sarili kong gym business. So, very, very confident kami doon. So, kaya gusto namin, kami yung majority stockholder ng corporation na yun. So, sa 51% po ng 1,000,000, 1,020,000 pesos po lalabas yun. So, kakailanganin na lang namin na 980,000 pesos galing doon sa mga partners namin. So, yung partners namin, pwedeng isang tao up to 10 katao. Bali, pwedeng ang minimum na investment is 100,000 pesos up to 1 million. So, kagaya doon sa Quezon Province namin, isang tao lang yung nag-invest noon. Yung sa South Cotabato, isang tao lang din yon. Pero, ito yung tanong ng iba. Yung iba kasi, iniisip nila, para lang ba ito sa may mga lupa at property doon sa mga probinsya na yun? Hindi po. As a matter of fact, magkaiba yung dalawang partners natin. Sa South Cotabato, meron siyang sariling building na pinapatayo. Actually, pagpapatayo talaga siya ng business niya, gym business. Pero nung nakita niya yung post ko about partners, so naging interesado siya. So, siya, may sarili siyang property. Okay. Tapos itong sa Quezon Province, actually, galing to sa hindi ako nagkakamali, sa Valenzuela. So, taga Valenzuela sila, pero mag-share sila doon sa Quezon Province na warehouse gym, Gym Republic. Pero yung sa Quezon Province, wala kami property doon. Okay, ganito po yung mangyayari. Kung kayo, meron kayong sariling building or may lupa na patatayuan ng building na at least 500 square meters po, yun po yung namin minimum, 500 square meters po. Kung meron kayong property, ang mangyayari dyan, yung ABC Corporation na itatayo natin is uupa pa doon sa property mo. So, kunyari, yung sa South Cotabato na sinasabi ko, so may property siya. So, magtatayo kami ng kumpanya, let's say ABC Corporation, itong ABC Corporation na to is uupa pa doon sa property ng investor din natin. So, yung investor natin, yung partner natin, dalawa yung ways of earning niya. Isa as landlord, pangalawa as kapartner natin doon. So, yun yung maganda doon. Ngayon, kung wala ka namang property, kagaya nitong sa taga Valenzuela na kapartner natin na magtatayo sa Quezon Province, nagambag lang siya ng pera. So ngayon, ang mangyayari doon, maghahanap kami ngayon nung property doon sa Quezon para magtayo. So ganun po yun. So hindi lang po ito para sa mga may existing na lupa or existing na warehouse, para rin to sa individual na mga gustong mag-invest ng walang property. Ito kasi, hindi naman kailangan taga doon ka. Kunyari, let's say, taga Pampanga ka. Pero meron na kunyari na warehouse gym doon, na Gym Republic, at gusto mo pa mag-invest, pwede ka pa naman mag-invest sa iba na nakalagay din ang pangalan mo doon sa libro ng kumpanya na pagtatayuan. So yun yung kagandahan doon. So secured ka na hindi ka ordinaryong investor lang. Dito, may-ari ka na talaga ng korporasyon. So, yun yung maganda doon. So, I hope medyo napaliwanag ko ng maigi kasi marami pong katanungan na mas minabuti ko na i-video para mas madaling ipaliwanag. So, another point po dito, bawat isang probinsya kasi ng Pilipinas, kaya yun ang target ko na magkaroon ng Gym Republic kasi yun din ang magiging showroom ni Gym Depot. So, si Gym Depot naman ngayon is fabrication company. So, ito po yun. So, ang goal natin is dahil may spread yung Gym Republic natin sa mga probinsya sa Pilipinas, so ngayon, kung may magpapatayo ng gym doon sa probinsya na yun, let's say sa Quezon Province, kung may nagpapatayo ng gym dyan at bumili kay Gym Depot ng gym equipment, regardless yan, pumunta siya kay Gym Republic. Kasi si Gym Republic kasi will serve as showroom din ni Gym Depot. So, pag pumunta ka doon, makikita mo lahat ng gawa ni
ni Gym Depot. So, hindi mo na kailangan pumunta pa rito sa Cavite kung nalalayuan ka. So, let's say, nasa Quezon Province ka, puntahan mo yon, yung sinasabi ko na yon. Ngayon, ang maganda nun, may 5% automatic. May automatic na 5% commission yung korporasyon ng naitinayo doon sa Quezon Province. Regardless to, kay Romecta dito sa Cavite or doon sa Quezon. Basta any sales coming from Quezon Province, automatic may 5% commission yung Quezon Province na yun. So, ganun din yun doon sa mga ibang mga Gym Republic na itinayo sa iba't ibang mga probinsya. So, magkakaroon din po ng korporasyon. So, yun kagandahan, no? Hindi lang sa Gym Republic kayo nag-invest, pati doon sa Gym Depot. Okay? Pero wait, again, there's more. Lagi tayong mahilig sa ganun eh. Yung wait, there's more natin, hindi lang yung Gym Depot yung makukuha nyo. Ngayon, magkakaroon ng initial stocks yung Gym Republic na yon na itatayo natin ng mga supplement. So, magkakaroon din tayo ng supplement store na pwede nyo i-supply doon mismo sa mga nag-gym sa inyo at doon sa ibang mga karatig gym sa probinsya nyo. So, 3 businesses yung makukuha nyo sa Gym Republic. Pero itong ino-offer ko po na ito ngayon is sabihin na natin parang very limited. Parang promo. Kasi sa ngayon, gusto ko lang talaga na makapagpatayo ng mabilis ng Gym Republic. Yung ino-offer po namin kasi ngayon, napakamura na yun. Kasi, literal na magka-partner tayo kasi saka maliit na halaga na lang yung ilalabas ng mga partners namin para makapagpatayo ng sarili nilang gym business. Ngayon, hindi naman sa dinidiscourage ko, yung iba. Yung iba na hindi pa sigurado na yung iba na hindi pa sigurado kung paano magpatakbo ng gym business, na nagpaplano kayo na magpatakbo ng gym business. Bakit imbes na magtayo kayo ng sarili nyong gym business sa lugar nyo, bakit hindi nyo i-consider na mag-partner sa amin, may sarili kayong gym, part owner kayo doon, kasi nakalagay ko sa libro. Yun nga lang, maaaring hindi nyo kayanin yung isang buong 980,000, pero part of it, pwedeng mag-share tayo. Kung ang budget nyo is 500,000, at least around nasa 25% yung share nyo. So, yun lang yung idea ko kung doon sa mga nagpaplano, kasi marami nag-i-inquire sa atin about sa mga commercial gym business din. So, kung medyo nag-aalangan kayo, wala kayong makitang lugar, pwede kayong mag-share. At least, kahit pa paano, makakasigurado kayo na yung mga tao na magli-lead para sa pagpapatakbo ng gym business nyo is matagal na sa industry. Okay. Ngayon, maidagdag ko, ito yung kagandahan sinasabi ko na sistema ng Gym Republic. Meron na po tayo kasing sistema ngayon, aside from POS, yung point of sale. Yung point of sale kasi, lahat ng sales na papasok sa gym, mamomonitor natin yan. Regardless yan, kahit nasaan lugar ka ng mundo. Kasi may IP address ang POS system natin. So, kung isa ka sa mga co-owners nung corporation na yon, may access ka sa sales. At itong access na to, hindi po ito na-edit on our part. Kung ano yung actual na sales, yun yung makikita mo. So, hindi may edit at naka-audit na kagad. Madali mo na kasi at the end of the day, makikita mo na magkano yung kinita eh. Diba? Pero aside from POS, nag-develop na rin na tayo ng door management system. Yung door management system is magkakaroon na tayo ng ID card na kakailanganin i-tap doon sa machine para bumukas yung pintuan. Yung pintuan, hindi bubukas yun pag hindi nag-tap ng ID. Yung ID na yon, hindi ka magkakaroon kung hindi ka bayad. Kasi yung printer na yon, once na may input, para mag-produce siya, kailangan mo yung input. So yung input na yon, matik yun, papasok sa POS. So hindi pa pwedeng mag-generate ng card nang hindi papasok sa POS. Ano kagandahan nun? Kagandahan mo ngayon, semi-passive income na ang gym business. Bakit? Kasi, katulad niyan, perfect example, yung may-ari ba ng 7-Eleven, napunta ba yan sa 7-Eleven para isulat-sulat yung mga nabili, nabenta, di ba? O ano yung bibilin sa susunod? Hindi. Kasi may system sila. As a matter of fact, may POS system din na 7-Eleven. Yung POS system na 7-Eleven,
aside from monitoring yung sales nila, minomonitor din yung mga items na naandun sa shelves. Kunyari, may 10 M&M yun nandun, tapos may nabenta tayong 5. Ngayon, lalabas sa inventory mo, 5 na lang yung balance mo doon. So, ganun ang sistema ng Gym Republic. So, hindi mo na nga kailangan, kung ikaw yung may-ari, kahit nasa abroad ka, nag-invest ka, hindi ka matatakot kasi kahit nandun ka sa barko o nandun ka sa Saudi Arabia o sa UAE, pagdating ng gabi, pwede mo i-monitor, pwede mo i-check o magkano kita ng ano ngayon, ng Gym Republic. So, very, very transparent. So, yun yung kagandahan. So, kung nag-iisip ka ng reason, bakit ka mag-invest? So, siguro, isa yon. Pero dun sa ang magli-lead sa korporasyon na yon is mga group of people na maalam na sa gym business. So, hindi ka nasusugal. Pangalawa, very transparent tayo. So, hindi po ito parang mga gagawa ka na ng libro na pwede mong i-edit or i-audit. Di ba? So, ito, very, very transparent. So, yun yung pinakamalaking problema pag minsan para sa isang partnership or corporation. Yung mga members, hindi sila aware. Magkano ba yung kinikita natin? Magkano ba yung ginagastos natin? Kasi may iisa o dadalawang tao na nagko-control ng libro. Pero ito po hindi. So, very, very transparent tayo, which is yun yung kagandahan sa lahat ng business, yung transparency. So, I hope na ipaliwanag ko po na maigi yung ating goal para sa hinahanap natin na partner. So, hindi po kailangan may sarili kayong lupa. Kahit wala kayong sarili lupa, pero willing kayong mag-invest, magtatayo tayo ng corporation, at yung corporation na yun naman, yung corporation na papayagan ni Gym Republic at Gym Depot na magtayo sa probinsya na yun. So, very, very limited po to. Kasi nga, kung mauna na tayo sa, kunyari, sa Quezon Province, hindi na po uli ako, pwede pa ako magtayo sa ibang lugar sa Quezon Province ng Gym Republic. Pero, yung kanyang supplement store, at saka yung Gym Depot na business na maibibigay namin, hindi na po kasama yon. So, kaya, kung interesado kayo, mas maganda, maunahan nyo na to. Kasi, tong mga Gym Republic na itatayo ngayon sa mga bawat probinsya is may partnership pa kay Gym Depot at saka doon sa supplement store na itatayo natin. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.